lugar. So kami, naka-experience din kami for how many years. So, yung partner ko matagal na, I think 2009, ako 2016 ako, until now. Tapos, di ba sa ating pong public evangelism we have on air, meron tayong radio, at until now, ano pa rin, patuloy pa rin yan siya. Then, meron din tayong sa public evangelism sa ating mga evangelists, pinangungunahan natin mga distributors of our different regions in our national organization. So, ito pong health ministry, bago lang po ito na-realize, last year lang po, last 2023, na-realize po kasi na when we are doing some public evangelism, meron talagang malaking diferensya pag meron tayong health ministry work sa ating public evangelism. Kasi noon, for example, doon po sa Danau Bohol, na-assign kami na aking partner. Doon sa Danau Bohol, meron tayong doong public evangelism. Tapos, hindi pa yung na-apply yung medical missionary work mo, wala pang formal na application. So, ang ginawa namin, habang kami po ay nagpa-public effort, so, nag-aano din po kami, nag-aano ng tando or blood family therapy. It's part of the, alternative treatment. So, meron din, nag-apply din kami nung ng massage, no? Hindi ko tandaan kung anong taon yun siya na na-assign kami sa Bohol. So, meron talagang difference kasi while we are in the public evangelism, yung mga tao, konti pa lang sa at first, pero pag in-apply na natin yung health treatment sa ating mga kapatid doon, hindi natin kasamahan. So, yung mensahe bitaw kapag tayo ay nag-house to house, parang madali lang sa kanila na tayo po ay tatanggapin ang ating mensahe dahil po ay binibigyan sila ng buting serbisyo, lalo na sa pagbigay ng mabuting kalusugan para sa kanila. Kasi health is very important. Kahit sinong tao, importante talaga ang mabuting kalusugan. Sino nga dito ang hindi gusto magkasakit, di ba? Gusto talaga natin na tayo ay walang sakit. Sa iba din. Kasi para makapagpatuloy tayo sa buhay. So, napaka-importante talaga. Meron siyang difference. Kaya, nakita sa ating mga leaders, nakita ng ating mga pastors, mga ministro na napakabuti pala pag meron tayong medical missionary work, isabay natin sa ating public efforts. Kaya, no last year, na-realize po ng Caraga Region na, okay, kapag meron tayong public evangelism, for example, magsisimula ang public evangelism ng 15. So we will conduct health ministry or medical missionary work 16, 17, or 18, 2 to 3 days. So, bago pa lang magsimula at mag-conduct din ng agad ng medical missionary work para maging close natin yung mga tao na nasa paligid natin na gusto natin bigyan ng salita ng Diyos. So, until now, so last year na-realize, last year, until ngayon, oo, ina-apply natin at meron na talagang formal na health department at meron na ding health departmental fund or medical aid yung tawag namin doon sa Caraga Region Medical Aid. Binibigyan na siya ng talaga, Pastor, binibigyan na siya talaga ng budgeted na siya, meron na siyang support. Kasi nakita sa ating mga kababayan na importante yun eh. Kasi maging close tayo sa mga tao at hindi mahirapan yung mga evangelist na kapag pumunta sila bahay-bahay. So, madali lang sa kanila makapasok dahil binibigyan natin sila ng mabuting servisyo sa kalusugan. So, doon po, kaya po, I think it's August 2023, that was our first time na conduct tayo ng health ministry training at seminar. At saka meron po tayong 47 na attendees na tumalo doon. Doon po yung human health sa Bukak, sa natin, sa regional office. Then at the second time, dito po sa yung September 15 ng nakataon, September 15 to 16, doon natin naman po sa Magdampa, meron din naman po tayong 38 attendees doon. And now, this was our third time kaya nga nasya kami third time natin dito sa NCR. From Caraga to NCR, di ba malayo? From Mindanao to Luzon.
Oo, at nag-invite din yung ibang lugar na meron din ganitong training as seminar. At this month of December, so naka-line up na yung Zamboanga del Sur na maganito din sila para meron din silang kaalaman at saka makaano din sila doon makakamdaman niya itong mga sistema. Okay, kaya meron tayong health ministry training as seminar ngayon. So it was our third time. Huwag niyo pong kalimutan nga, tatlo na to, dito po talaga sa inyong church. Diba? Nakakaano talaga. It was a great opportunity, lalo na sa mga ating kapatid dito sa Luzon na, dito pala in-held yung ika-third time na health ministry training as seminar. Okay. So, ano po yung purpose? So, meron tayong purpose. Bakit po ba tayo ay merong medical missionary work? Kasi kung medical missionary works, ano kasi itong term is sa passages na Ellen G. White, meron doon sa kanilang mga passages, ito talaga yung work. Kaya, ilagay natin dito the purpose. So, ano po ba yung mga purpose ng medical missionary?